Good evening, QEC. Kamusta po mga kapatid? It's my privilege to share the Word of God sa gabing ito. Meron po ba ditong first-timers? Meron po? Welcome po sa QEC. Sa lahat po ng ating mga kapatid sa online, welcome din po at sa mapagpalang gabi. Maraming salamat sa pag-join sa ating Thursday worship service. Sabihin mo sa katabi mo, ready ka na ba sa message ng Panginoon? Mga kapatid, meron po tayong theme for this month. Alam niyo po ba kung ano ang theme natin for this month? It's about anchored our faith to God. Before I start on the message of the Lord, meron akong tanong sa inyo. What holds you when everything shakes? Ano ang pinangahawakan mo kapag ang lahat ay nayayanig? Aside sa pananampalataya mo sa Diyos, meron ka ba bang ibang hinahawakan? Maaring iba sabihin, syempre yung account ko. Kasi I have multiple account. I have magaling ako. I have a position in a company. And other people may say, marami kong kakilalang mayaman, influential, powerful people. Meron din ba kayong kilala na mga kapatid before na active sa church, all of the sudden, nabalitaan mo, hindi na nag-church? Yun. Natanong mo ba ito one time? Why do some Christians drift away from their faith or leaving Christianity? Mga kapatid, I will share you some information based sa research. Sabi sa research ng global trends on religious switching and Christian disaffiliation, maraming Kristiyano leave their childhood faith. It's sa 100 na niraise na mga Christian, 83% ang nanatili sa pananampalataya or yun po yung retention. 17 ang umaalis globally. At ito po ay mababa compared sa Hindus or Muslim. Sa kanila, ang retention nila is 99%. Pero mas mataas sa Buddhist. At you will compare how many people leave and people who join Christianity. Sabi ko nga kanina, sa 100, 17 ang umaalis. Pero may 5.5 na nako-convert from other religion. Ito po yung statistics sa buong mundo. Which produce of a net loss of 11.6 people per 100 raised Christian. Now, what about yung pattern ng pagpapalit ng relihiyon sa iba't ibang bansa? Sa mayayamang bansa, mga kapatid, katulad ng Spain, Sweden, Netherlands, Germany, Canada, UK, France, US, Italy, and Australia, ang Christianity nakaka-experience ng net losses. Ibig sabihin, mas maraming umaalis sa Christianity compared sa nako-convert. Sad to say. However, sa mga bansang katulad ng Pilipinas, Hungary at Nigeria, mataas ang retention. Ibig sabihin, sa mga bata na na-raise as Christians, halos wala na lumilipat o umaalis. However, sa Netherlands at South Korea, medyo mababa yung retention. Almost kalahati na na-raise as Christians, umaalis sa pananampalataya. What about in US? Ang current situation sa US, mga kapatid, there's a decline. Currently, they have asked 100 people, 100 adults, 62% sinasabi nila Christian sila. Ito po yung mababa compared sa 2007, which was around 78% that time. Even though may decline, the good thing right now, nag-stabilize na, hindi na dumidiretso yung pumababa. And you know what happened when Charlie Kirk was assassinated last year? Nagkaroon po ng revival sa US at iba pang part ng mundo. Kaya I do believe itong 62%, currently it's now around 67%. At alam nyo ba na merong grupo ngayon, tinatawag nila silang nuns. What does it mean? They are the people who are religiously unaffiliated. They don't belong to any religious group. And in the US, 29%
of the adults belong to that group. Anong nangyayari sa US pag sila'y umalis sa pananampalatayang Kristiyano? 20% of the adult na nari sila as Christian, they become nuns or they are religiously unaffiliated. Hindi sila lumilipat sa ibang relihiyon. Sasabi nila yung iba sila naging atheist, agnostic, or nothing in particular. As a result, sa US, mga kapatid, there are around 6 people na umaalis sa isang nako-convert. Pero mas mataas, kung tatanungin natin yung in terms of denominational details, sa Catholicism, there are around 8.4 people leave for every one convert. Sa mga Protestants, there are only around 1.8 people lost or umaalis for every one convert. What are the key patterns on what's happening right now sa buong mundo? Mga kapatid, ang mga younger generation, specifically sa mga mayayamang bansa, they less likely to be identified as Christians. Sila nagiging nuns, sinasabi nila. But sa US, ang larger portion ng mga kabataan were either raised without religion or they were raised as Christians pero nagiging nuns. The good thing is, brothers and sisters, ang Christianity pa rin ang pinakamalaking relihiyon sa buong mundo. Amen? But ito po yung nakakabahala. Ang Christianity, pinakamalaking relihiyon, not because of conversion. It is because of its growth due to high birth rate. Maraming pinapanganak na Kristiyano sa Sub-Saharan Africa, sa parts ng Asia. However, sa mga Western countries, ang secularization at disaffiliation contribute significantly to Christian decline. If you will ask, natanong nyo ba or naisip nyo ba, what are the major reasons why people left Christianity? Sabi rin sa survey, I will share to you the 5 top reasons bakit ang isang tao umaalis sa pananampalataya. The number 1 reason, sabi sa survey, they lost belief on teachings. This is the top reason why people left Christianity. Kumuha sila ng interview. Among all former Protestants, 67 to 81%, they have said they either question or reject the teachings of the faith. Maaring hindi sila naliwanagan o hindi gusto nila yung tinuturo sa kanila. And that's the reason why they leave. Number 2, ito yung nakakabahala mga kapatid. Gradually drifting away. Many people don't have any single dramatic event or reason. They just drift away over time. There are around 40% of former Protestants, they said, they just gradually drifted away, hindi lang bigla. And we will find out later bakit nangyari yun. And number 3 is, those people who left Christianity, they said that religion isn't important in their life anymore. So around 38 to 44%, ito po yung reason nila. They have realized, sabi nila, ng religion hindi na mahalaga sa buhay nila. On number 4, wala po dyan, is because of moral autonomy. Those people who left Christianity, they said, I can be good without religion. At marami po sa nuns, yung mga umalis sa Christianity na hindi na sumali sa ibang relihiyon, they're thinking right now is, I can be morally good without any religion. And it's reality. Meron akong kilalang ganun. And number 5 is because of distrust or dislike of religious institution. Dahil nagkaroon ng scandal sa isang religious organization, natisod yung mga miyembro, umalis. Or they didn't like the organization, the way yung sistema, or yung pagtuturo na related sa social and political issue, they leave. So, mga kapatid, a summary on what is happening in Christianity right now, ito po. Christianity is not disappearing everywhere. That's a good thing. But it is weakening where faith
is inherited but not formed. And thriving where faith is lived, shared, and reinforced daily. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Yung mga Kristiyano na naging Kristiyano dahil yung mga magulang nila is Christian, pero hindi na-form sa kanila kung ano yung kahalagahan ng pananampalataya at relasyon kay Jesus, more or less, they will leave Christianity. However, those people na simulat bata sila, napaliwanag sa kanila kung ano ang faith sa Panginoong Jesus, and it is lived, it is shared, and it reinforced daily, it thrives. And that's the reality of what is happening today. Our message for today or for tonight is firm and secure. From the book of Hebrews 6 and 19. As a reverence to the Word of God, inaanyayahan ko po na tayo po'y tumayo at sabay-sabay po natin basahin ang salita ng Diyos. Sabay-sabay po tayo. Sabi po rito, we're reading on the New King James Version. This hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which enters the presence behind the veil. In pag-asang ito, ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay at ito'y umabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo hanggang sa dakong kabanal-banalan. Let us bow our head and pray. Heavenly Father, we thank you, we praise you, Lord, for gathering us tonight. Lord, kayo po ang magbukas ng aming mga puso't isipan. Tulungan niyo po kami, Lord, na intindihin ang inyong ituturo. Forgive us for everything that we have done wrong. Wala kaming may tatago sa inyo, Panginoong Jesus. Cleanse us, purify us, and let your Holy Spirit ang siyang manguna at kayo ang siyang maitaas. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po tayong umupo. As a background, sino po rito ang nakapagbasa na ng Book of Hebrews? Initially, mga kapatid, sabi nila, sa mga historian, kala nila si Apostle Paul ang nagsulat ng Book of Hebrews. But when they analyze the Book of Hebrews, wala dito yung mga parang signature ni Paul. Ano yung signature ni Paul pag siya yung sumulat ng epistle? Di ba sinasabi niya, I'm Paul, the servant of Christ or disciple of Christ. In the Book of Hebrews, aside doon, wala yung mga signature ni Paul. Therefore, yung mga Bible scholar, they have concluded that it was not Paul who wrote this letter. And even they haven't concluded kung sino yung nagsulat. It was an unknown author. However, kung sino man yung nagsulat nito, 100% sure that he was guided by the Holy Spirit. Amen? At Book of Hebrews, brothers and sisters, was written specifically to Jewish Christians na sa panahon na yon nakakaranas na matinding persecution. Dahil sa pressure, hirap, gusto na nilang bumalik sa Judaism. Sa lumang ritual, sakripisyo, at tradisyon ng Old Covenant. However, yung author, binigyan niya ng diin, paulit-ulit. Ano ang isang malinaw na importante nilang maintindihan? Ano yun? That Christ is superior. He is greater than the angels. He is greater than Moses. He is greater than the Levitical priesthood. And the new covenant is far better than the old. Now, what is the context? Ano ba ibig sabihin nung nabasa natin on Hebrews 6:19? For us to understand the context of Hebrews 6:19, we need to read from verses 16 to 20, in which yung author ng Hebrews, ang intention niya is bigyan ng matibay na pag-asa yung mga magbabasa or readers para hindi sila matangay at maligaw sa kanilang buhay pananampalataya. Paano niya ginawa yun? He identified 3 reliable sources na napakahalaga. Ano yun, mga kapatid? What are the 3 reliable sources of hope as an anchor for the soul? 1 is God's Word. Number 2, God's character. And number 3, God's Son. Bakit tinutulad, kanina nabasa natin, yung hope sa isang angkla o sa isang anchor? Alam nyo ba nung sinaunang panahon, ang angkla o anchor is napakahalaga sa barko, sa isang bangka. Dahil kapag bumagyo, mataas ang alon, malakas, pag walang angkla, tatangayin yung barko at masisira.
So if you will see in the picture, the importance of an anchor in a ship, it prevents drifting, it ensures stability, and it keeps the position of the boat. So ganun din tayo mga kapatid. Ganito rin ang ginagawa ng hope natin kay Kristo. In what way? Siya ang nag-a-anchor sa ating kaluluwa sa gitna ng mga pagsubok, trials, temptation. Amen? At kawalan ng kasiguraduhan sa buhay, ang pag-asang ito ay hindi lang basta positive thinking mga kapatid. Ito ay nakaugat sa hindi nagbabagong pangako ng Diyos. Ang tao nagbabago, pero ang pangako ng Diyos is fixed. At sinigurado ito ni Jesus. So, mga kapatid, kung tatanungin mo ang katabi mo, what does it mean to anchor our faith? Ang faith, it's not floating. Katulad ng angkla, meron ka bang nakitang angkla na naka-float o nasa ibabaw ng karagatan? Wala. It must be secured. Ang anchor is hope in God, not optimism or positivity. Ang anchor, nakatali kung sino ang Panginoon, hindi kung ano'y nararamdaman natin. So mga kapatid, let us read. To anchor our faith means intentionally fixing our trust, hope, and confidence in God alone, His character, promises, and word. Mga kapatid, ang anchor ng Kristiyano ay hindi feelings. Ulitin ko, ang anchor o angkla ng Kristiyano, hindi feelings, hindi rin blessings, hindi rin resulta. Ang anchored faith ay sinadyang pagsuko sa tiwala natin sa Panginoon, kahit hindi malinaw ang sitwasyon. Ang anchor, katulad nga kanina, nakita natin, hindi nilalagay sa ibabaw. Nilulubog ng malalim. Kahit hindi mo nakikita, hawak ka pa rin. Kaya mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, ang faith na umaasa sa nakikita ay hindi pa anchored. Naka-float pa lang. Tama po ba? Mga kapatid, hindi lahat ng nawawala ay naliligaw. Kadalasan, unti-unti lang. Kanina nakita natin yung barko, may anchor. Parang barko, nagahit gaano kalaki, gaano kalakas ang makina, pag walang angkla, pwedeng matangay. Una, parang okay pa, kasi tahimik ang dagat. Pero maya-maya, mapapansin mo, malayo na pala sa pinanggalingan. Gayon din ang maraming Kristiyano. Di ba ano yung kanina yung top 2 reasons why people leave Christianity? They gradually drifting away. Kaya, tandaan natin, ganyan din ang maraming Kristiyano. Hindi tayo lumalayo kay God dahil bigla tayong tumalikod. Lumalayo tayo dahil tumigil tayong kumapit o umangkor sa Diyos. Hindi mo kailangan magkasala ng malaki para mawala ka sa kalooban ng Diyos. Yun ang reality. Minsan, sapat na yung pagiging busy, pagiging comfortable, pagiging distracted, at unti-unti, hindi mo napapansin yung faith mo nagdidrift. Kapatid, kaibigan, hindi ang lakas ng faith ang problema, kundi kung saan ito nakakapit o nakaangkla. Pagka Kristiyano ka na ba, hindi ka na ba makakaranas ng problema? Kapatid, storms are guaranteed. Sabi ni Jesus mismo on John 16:33, in this world, you will have trouble. Ano sabi? You will. Hindi sinabi na baka, hindi rin sinabi na kung sakali. It is clear that we will experience trouble or storms of life. Ang tanong, kapag dumating ang bagyo sa relationship, sa pera, sa pamilya, sa marriage, sa kalusugan, sa faith, ano ang hahawak sa'yo? Ulitin ko mga kapatid, kapag dumating ang bagyo sa trabaho mo, sa pamilya mo, ano ang hahawak sa'yo? Mga kalalakihan, pwede kang strong sa trabaho, pero weak sa altar. Pwede kang provider sa bahay, pero absent sa prayer. Mga couples, pwedeng kayong sweet sa umpisa, pero kapag nawala na ang kilig, may anchor pa ba ang relasyon nyo?
Mga pamilya, pwede tayong kumpleto sa bahay, pero spiritually empty. Ang storm ay hindi lagit parusa, mga kapatid. Minsan, ito'y revelation. Pinapakita ng bagyo, mga kapatid, kung saan ka naka-anchor. Kung sino talaga ang kinakapitan mo. Si Lord ba talaga o yung mga nakikita mo? Ang bagyo ay lilipas, pero ang anchored life mananatili. Mga kapatid, there is such thing na tinatawag na false anchors. Natandaan nyo ba, naalala nyo ba yung story ng foolish builder? Ang sabi sa Matthew 7:26-27, basahin po natin, "But everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat on that house, and it fell, and great was its fall." Kaya tandaan natin, mga kapatid, sa Tagalog, ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa may buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas ang hangin ng bahay, at ito'y bumagsak at lubusang nawasak. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka dapat ganon. Huwag kang ganon. Mga kapatid, maraming tao, and even some Christians, ang may foundation. Pero ang problema, hindi sa Diyos. Ano yung foundation? These are the false anchors. What are the false anchors, brothers and sisters? Number one, money. Sinasabi, hindi, okay lang kasi may backup plan ako. Marami na kaya akong, may 7-digit figures na kaya akong savings account. O marami na akong investment sa Pilipinas. Pero ano sinasabi sa Proverbs 11:28? "He who trusts in his riches will fall, but the righteous will flourish like foliage." Malinaw po ba, mga kapatid? Tandaan natin, mga kapatid, ano sabi sa salita ng Diyos? Ang pera, kung hindi mo mamahalin, it's a blessing. You need money for you to acquire services or product. You need to convert. Tama po ba? Di ba, kung may bibili nga, kailangan mo ng pera. Kung kailangan mo ng serbisyo, kailangan mo ng pera. Pero ang sinasabi ng salita ng Diyos, the love of money is the root of all kinds of evil. Pag minahal mo na ang pera, doon nagkakaroon ng problema. Another false anchor is tao, people. Minsan sabihin ng iba, hindi. Okay ako kasi kilala ko si mayor. Kilala ko si congressman. Kilala ko si senator. O meron akong kaibigan na contractor. Maski mo lang ako ng trabaho rito, sasagutin ako ng kumpare ko. Bibigyan niya na ako ng 1 milyon para panimula. Pero ano sinasabi ng salita ng Diyos in Jeremiah 17:5? "Thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart departs from the Lord." Para mas maintindihan natin, sinabi ni Yahweh, "Susumpain ko ang sino mang tumaltalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay." Another false anchor is yourself. Minsan sabihin mo, hindi, magaling ako. Kaya ko lahat ng problema. Naging boss nga ako, naging CEO nga ako, naging CFO nga ako eh. But tandaan natin, even our emotions, it's a false anchor. It doesn't mean that you feel good, everything is okay. It doesn't mean that you don't feel okay, you're not okay. Ano sabi ng Jeremiah 17:9? "The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it?" Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. And some people, they're saying, nagsiserve naman ako kay God. I'm part of the ministry. Pero saan ka ba talaga naka-angkla? Doon sa ministry o doon sa Diyos? So mga kapatid, if you anchor on all these things, pag dumating ang bagyo, 101% you will collapse. 101% you will experience crisis in your faith. You will be burned out. You will
you will feel disappointed with God. Minsan sisisihin natin si Lord, Lord, kala ko ba mahal mo ako? Bakit ito nangyari sa akin? Pero sasabihin sa'yo ng Panginoon, kanino ka ba naka-anchor, anak? Sa akin ba o sa mga bagay na nakikita mo? So, mga kapatid, let us read together. A weak foundation is not revealed in calm times, but in storms. Now, tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, pwede kang nasa church, pero ang anchor mo ay wala sa Diyos. Medyo masakit. Pero it's a reality, mga kapatid. Tanungin natin ang sarili natin. Is it okay lang ba na nasa church tayo? Or ang tanong is, anong reason bakit ka nandito sa church? Kaya ulitin ko, mga kapatid, pwede kang nasa church pero ang anchor mo ay wala sa Diyos. Hindi lahat ng nasa bagyo ay sinusubok. Ang iba, kinigising. If you realize that you are connecting yourself to a false anchor, hindi pa huli ang lahat, kapatid. You need to return to your first anchor. Tandaan natin, mga kapatid, hindi tayo lumayo sa Diyos bigla. Unti-unti lang. Hindi mo napapansin kasi napaka-busy mo. Dati consistent ka mag-pray, 1 oras pa nga o mahigit. Pero ngayon, pag may problema na lang. Dati, gutom ka sa salita ng Diyos. Pero ngayon, kapag may sermon na lang. Katulad ngayong gabi. Mga kapatid, ano sabi sa Revelation 2:4-5? You have forsaken your first love. You need to repent and return. Hindi ka inaanyayahan ng Diyos na bumalik sa ministry. Inaanyayahan ka ng Panginoon na bumalik sa Kanya. Ang tunay na revival ay hindi sigaw. Ito ay pagbabalik. So mga kapatid, what are the 3 reliable sources of hope as an anchor for our soul? I will share you 3 main points on our topic, firm and secure, tonight. The first main point is, we need to be anchored in the word and promises of God. Kapatid, ang salita ng Diyos hindi suggestion. Ito ay foundation. Ulitin ko. Ang salita ng Diyos hindi suggestion. Ito ay foundation. Pero aminin natin, mga kapatid, mas marami tayong oras sa cellphone kaysa sa Bible. Ano ang ginagawa natin pagising natin umaga? Sabihin natin, iba, nagpipray naman ako. Pero pagkatapos mo magpray, ano ang binubuksan mo sa phone mo? Bible app ba? O Facebook, TikTok, Instagram? Minsan, mas mabilis tayong maniwala sa news kaysa sa promises ng Panginoon. Sabihin mo ulit sa katabi mo, kung ang word ng Diyos ay accessory lang ng buhay mo, hindi pa siya talaga ang anchor mo. Medyo mabigat, di ba? But it's a reality. We need to ask ourselves, so why do we need to anchor ourselves sa word ng God? Ang sabi sa Matthew 24:35, heaven and earth will pass away, but my words by no means pass away. Sabi sa Psalms 119:105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Gusto mo bang maging victorious? Gusto mo bang angkinin yung promises ng Panginoon sa Bible? Tandaan natin, ang promises meron munang pinapagawa ang Diyos before you claim. That's the principle of the Word of God. If you hear something, you need to obey it. And the promises of God, if it is for you, it will be given to you for His glory. So kung gusto natin maging victorious, dapat maging consistent tayo sa devotion natin. We need to read and meditate the Word of God day and night. Hindi lang pag hindi tayo busy. Hindi lang pag hindi tayo inaantok. But we need to be consistent. Tandaan natin, brothers and sisters, ang feelings, nagsisinungaling. Pero ang salita ng Diyos, totoo. Ang pananampalataya, lumalago pag ito'y nakaangkla sa salita niya. Not in social media or opinions ng iba.
Feelings change daily. Merong bang isang tao na hindi nagbabago ang nararamdaman? Wala. Minuto nga lang, segundo, nagbabago yung feelings natin. Opinion ng iba, nagbabago rin. Pero ang salita ng Diyos, fix. Muli, ito sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Kung hindi ka grounded sa Word, madadala ka ng bawat balita, trend at problema ng mundo. So are you grounded in the Word of God? So that's the reason why we need to be anchored in the Word of God. What about, why do we need to be anchored in the promises of God? Sa Word ng God, maraming promises. And you need to, as Christians, para hindi ka madala, hindi ka mag-drift away, you need to be anchored in the promises of God. Sabi sa 2 Corinthians 1:20, basahin po natin, for all God's promises have been fulfilled in Christ with a resounding yes. And through Christ are amen. Which means yes, ascends to God for His glory. Sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil sa Kanya, nakakasagot tayo ng amen para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Brothers and sisters, ang promises ng Panginoon is not based sa performance mo o performance ko. Ang promise ng Panginoon is only secured in Christ. So sino na ang mas paniniwalaan mong pangako? Yung pangako ba ng boss mo na sinabi sa'yo, tiis ka lang, this year ipopromote kita, chill ka lang. O, chill ka lang, magtrabaho ka lang, mag-overtime ka, lahat na pinapagawa ko sa'yo, gawin mo. Baka mid of this year, bibigyan ka ng bonus. Or sa promises ng politiko, di ba binoto mo ko? Bibigyan kita pag nanalo ko. Giginhawa ang buhay mo. O sa promises ng Panginoon. Mga kapatid, God is calling us to anchor deeper, not harder. Ulitin ko mga kapatid. God is calling you and me to anchor deeper, not harder. Mga kalalakihan, hindi tayo tinawag ng Diyos para maging strong lang. Tinawag niya tayo na maging surrendered. Tandaan natin, mas malalim ang anchor, mas hindi gagalaw ang barko. Gaano ba kalalim na ang pananampalataya mo sa ating Panginoong Hesus? Gaano na ba kalalim ang pagkakaintindi mo sa salita at pangako ng Diyos? Kapatid, hindi lalakas ang buhay sa mas maraming effort. Lalalim ito sa mas malaking pagsuko. Maybe there are some parts of your life na hindi mo pa sinusuko kay God. It's time for you to surrender it. Minsan kasi sabihin mo, Lord, pwede bang itong part na to, akin na to? Kasi masarap to eh. Nagsiserve naman ako, nag-umatid naman ako ng Thursday worship service. Even Friday nga, umatid ako, nagsiserve pa ako. Pwede bang hindi lahat isuko ko? Mga kapatid, God is asking 100% of our life completely. So point number 2 on our topic tonight, firm and secure, is we need to anchor our lives in the character of God. Kilala mo na ba ang Diyos na sinasamba mo? Di ba pag kilala mo yung isang tao, the most na magtitiwala ka. The question is, do you know who God is? What is His character? Ano sabi sa Malachi 3:6? For I am the Lord, I do not change. Therefore, you are not consumed, O sons of Jacob. Numbers 23:19, it says, God is not a man that He should lie, nor a son of man that He should repent. He has said, and will He not do? Or has He spoken, and will He not make it good? Brothers and sisters, ang Panginoon faithful. Mas sa atin, sinasabi na, hindi, faithful ako. Are you sure 100%? You still have some unfaithfulness sa mahal natin sa buhay. We are not 100% faithful. May mga kanya-kanya tayong kahinaan. Si Lord hindi nagbabago. Tayo, hindi lang mapagbigyan yung gusto natin. Iba na yung nagiging mukha natin. Minsan ang bait natin, nasa church tayo. What if pagkatapos ng church, hindi na pagbigyan yung gusto mo? Ano yung magiging reaction mo?
You changed. Kalalabas mo lang ng church. Pero si Lord hindi nagbabago. Siya pa rin yung Diyos noon, ngayon, at kailanman. He never changed. And He keep His word. Tayo, even us, sabihin mo, Brad, ma-promote lang ako. Magsiserve ako. Nung na-promote ka, nawala ka na sa church. Sabihin mo, hindi, busy ako eh. Ano nangyari? Pero ang Diyos, He keeps His word. Brothers and sisters, ang mga nangyayari natin sa paligid natin, the circumstances that's happening around us will always change. But remember, God will never. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, ang problema natin minsan, mas kilala natin ang problema kaysa sa Diyos. Totoo ba o hindi? Minsan, mas pinapaniwalaan natin, mas nangingibabaw sa atin yung problema kaysa yung pangako ng Diyos o yung karakter ng ating Diyos. Kapatid, ang lahat ng bagay nagbabago. Even your trabaho, your work. There's no one secured sa any corporate world. Dispensable tayo, anytime pwede tayong tanggalin. Ang mga tao, nagbabago. Minsan, mabait sa'yo. All of the sudden, magugulat ka na lang. Bakit? Ang sungit niya. Ano bang nagawa ko sa kanya? Wala namang ginawa sa kanya. What happened? And even ang feelings, nagbabago. Pero ang Diyos hindi kailanman nagbabago. Mga bagulang, may araw na sablay ka. May araw na pagod ka. Pero ang Diyos ng pamilya mo, tandaan mo, steady. Hindi nagbabago. He is all-knowing, all-powerful, and He's a great provider. Huwag nating kakalimutan yon. Hindi niya tayo pagkukulangin. So point number 3, on a topic, firm and secure, at tandaan po natin mga kapatid, basahin po natin. Faith anchored in circumstances will shake, but faith anchored in God will stand. So point number 3 on our topic, firm and secure, is we need to anchored in Christ alone. Ano sa main text natin, He is the anchor of our soul. We have this hope, which is Christ, as an anchor for the soul. It is firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain. Ano ibig sabihin ng last part? Jesus Christ entered the heavenly temple, which is the very presence of God. He is now with God the Father, interceding for us. And in Christ, we will find rest and hope. Minsan, hinahanap natin yung, dahil marami tayong kapaguran, hinahanap natin yung pahinga sa ibang bagay, hinahanap natin yung pag-asa sa maraming bagay, but we can find it in Christ. Sabi sa Psalm 62, 5-6, yes, my soul find rest in God. My hope comes from Him. Truly, He is my rock and my salvation. He is my fortress. I will not be shaken. Tandaan natin, we can only find salvation in Christ. In Acts 4:12, and there is salvation in no one else, and there is no other name for under heaven given among men by which we must be saved. And in Christ, we are secured in love. Sa mga singles, hinahanap pa natin yung forever. Minsan sabihin sa'yo ng jowa mo, huwag kang mag-alala, pakakasalan kita. Secure ka sa akin. Huwag kang maniwala doon. Pagkat sa Panginoon lang ang may security ang pag-ibig. Kaya sabi sa Romans 8:38-39, for I am convinced that neither death nor life will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus. And 1 Corinthians 3:11, He is the only foundation. For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Mga kapatid, sa tayo mga tumanggap sa ating Panginoon Yesus, ano yung dapat nating gawin? Basahin po natin. And now, just as you accepted Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. So if you will do it, you will be rooted,
Katulad ng isang puno na lumalalim ang root, nagiging matatag. And you will be built up and you will be established in faith. And hindi ka basta-basta mayayanig ng mga problema ng buhay. Tandaan natin mga kapatid, Christ is not part of the anchor. He is the anchor of our soul. Amen? Si Kristo ay hindi dagdag sa buhay. Siya ang buhay. He said, I am the way, the truth, and the life. At siya ang dapat pinaglalagyan ng buhay. Ulitin ko mga kapatid. Minsan kasi ang tingin ng mga tao, pandagdag lang si Kristo sa buhay ko. But in reality, si Kristo ay hindi dagdag sa buhay. Siya ang buhay at ang dapat pinaglalagyan ng buhay. Church, mga kapatid, ang problema minsan sa atin, marami lang tayong anchors. Pero tandaan natin, ano po sabi rito? Hindi ka pwedeng naka-anchor sa Diyos habang may backup anchors ka sa mundo. Ano yun? May anchor ng pride. Maaaring matagal ka ng Kristiyano, pero napakayabang mo pa rin. Sinasabi mo, kaya ko to, magaling ako, expert ako dito. Or you are control freak, may anchor ng control. Ako muna magde-decide, I want to control everything because I'm good at it. May anchor ng comfort. Okay na ako nag-church pero ayoko yung mga sacrifice sa inyo na yan. Kapatid, tandaan natin, hindi pwedeng sabay hawakan ang Diyos at mundo. Ulitin ko, hindi natin pwedeng sabay hawakan ang Diyos at mundo. You cannot serve two masters. So you can choose either you serve God or the world. Ngayong gabi, if you know that you have false anchors, dapat na nating putulin ito, kapatid. Hindi bukas, hindi sa susunod na gabi, o hindi sa susunod na linggo. Ngayon na. Ang buhay na naka-anchor sa Diyos ay maaaring mawala ng lahat, pero hindi kailanman mawawala. Tama po ba? Ulitin ko, ang buhay na naka-anchor o naka-angkla sa Diyos ay maaaring mawala ng lahat, pero hindi kailanman mawawala. Church, brothers and sisters, the Bible never promises a life without shaking. But it promises a God who stands when everything else falls. Ulitin ko, mga kapatid. Church, the Bible never promises a life without shaking, but it promises a God who stands when everything else falls. So as our conclusion for our topic tonight, let us read, brothers and sisters. When circumstances shakes us and trials threaten to pull us away, our anchor holds. Our security is not in our strength, our faithfulness, or our performance, but in who Christ is and what He has already done. So ito ang mensahe sa inyo ng Diyos ngayong gabi. Kapatid, do not drift. Do not let go. Hold fast. Your hope has an anchor, and His name is Jesus. In Colossians 1:17, it says, He is before all things, and in Him all things hold together. Praise be to God. Let us pray. Heavenly Father, we thank you and we praise you, Lord, for your message. Lord, sinusuko namin ang lahat ng aming false anchor. Wala kaming maitatago sa inyo, Panginoon. Alam niyo po ang nasa puso namin, ang aming mga ginagawa. Lord, we surrender to you ang lahat ng mali naming mga angkla sa buhay. If we too much connected to the things of this world, sinusuko na namin ito sa inyo, Panginoon. We would like to be anchored in you alone because you are God who is faithful. You are God who never changes. At alam po niyo kung ano yung mas makakabuti sa amin. And you loves us. And you cares for us, Lord God. Lord, we surrender everything to you. Kayo lamang po ang maging angkla ng bawat buhay ng bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen.